Nagbubukas ang pelikula sa Bristol, UK kung saan si Santa Claus ay nakaupo sa isang bar at umiinom. Pagkatapos niyang maubos ang kanyang inumin, humihingi siya ng isa pa. Biglang may dumating na isa pang lalaking nakabihis bilang Santa Claus at tinanong siya kung katatapos lang ba niya sa trabaho. Sinabi ni Santa na nagpapahinga lang siya sa pagitan ng kanyang mga shift. Ngunit sumagot ang lalaki at sinabing alam na ng mga reindeer ang daan at siya ay basta na lang umuupo sa likuran. Nagtawanan ang lalaki at ang bartender dahil inakala nilang nagbibiro lang si Santa. Pagkatapos sinabi ni Santa sa kanilang dalawa na baka tumigil na siya sa pagiging Santa Claus dahil naging makasarili at masyadong materialistiko na ang mga bata. Tumayo si Santa at lumabas sa pintuang patungo sa bubong. Bago siya umalis, iniabot niya sa bartender ang isang regalo para sa apo nito. Naikinagulat ng babae dahil nagtaka siya kung paano nalaman ni Santa ang pangalan ng kanyang apo. Hinabol ng bartender si Santa upang sabihing mali ang labasan na kanyang dinaanan. Ngunit pagdating niya sa bubong ay wala na ron si Santa. Nang tumingala siya, napansin niyang umalis na si Santa sakay ng kanyang paragos. Nagulat siyang tumingala, ngunit biglang nagsuka si Santa sa kanya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa Greenwich, Connecticut kung saan hinihintay ni Jason Lightstone ang kanyang dating asawa na si Linda upang sunduin siya. Nang dumating si Linda, binati niya ito kasama ang kanilang anak na si Trudy. Nagpasalamat si Jason kay Linda sa pagsama sa kanya sa biyahe papunta sa ari-arian ng kanyang ina. Dumating ang tatlo sa bahay ng kanyang ina at sinalubong sila ng gatekeeper na nagpahintulot sa kanilang makapasok. Samantala, sa loob ng mansyon, abala ang lahat sa paghahanda para sa Pasko. Kinagabihan, nagtungo sina Jason, Linda at Trudy sa sala kung saan sinalubong sila ng kapatid ni Jason na si Alva, ang anak nitong si Brett at ang boyfriend niya. Nang marinig nilang paparating na ang kanilang ina, nagmadaling pumunta si Alva sa may entrada kasama ang kanyang pamilya upang salubungin ito. Nang mapansin niyang hindi sumasama si Jason, tinanong niya ito kung ano ang plano niya. Sinabi ng kanyang boyfriend na may binabalak si Jason, kaya sumama sila kina Jason at Linda sa likod ng silid. Pagkatapos ng hapunan, nagkanya-kanya na ang lahat papunta sa kanilang mga kwarto. Pinatulog ni na Jason at Linda si Trudy at sinabi nito sa kanila na nakalimutan ni Jason na dalhin siya sa mall para bisitahin si Santa kaya hindi niya nasabi ang kanyang kahilingan. Dahil sa konsensya, sinabi ni Jason kay Trudy na bibigyan niya ito ng maagang regalo sa Pasko. Inabot niya sa bata ang isang walkie-talkie at sinabing maaari niyang kausapin si Santa gamit iyon at sabihin ang kanyang hiling. Umalis sina Linda at Jason sa kwarto at narinig nila si Trudy na sinasabi kay Santa na ang tanging hiling niya lamang ay magbalikan ang kanyang mga magulang bilang regalo sa Pasko. Samantala, binibisita ni Santa ang iba't ibang bahay at namimigay ng mga regalo. Patuloy siyang umiinom hanggang sa malasing. Pagdating niya sa Lightstone Estate, nakita niya ang mga cookies na iniwan ni Trudy para sa kanya. Kumuha siya ng isang bote ng alak at umupo sa isang massage chair upang magpahinga. Kasabay nito, pumasok ang isa sa mga bodyguard sa security room at pinatumba ang gwardyang naka-duty. Pagkatapos, inalerto niya ang kanyang mga kasabwat na nagsimula na ang kanilang plano sa labas. Dumating si Mr. Scrooge sa estate at sinalubong siya ng gatekeeper. Sinabi niya rito na nabutas ang kanyang gulong at kailangan niya ng tulong sa pagpapalit nito. Nang tumalikod ang gatekeeper, binaril siya ni Mr. Scrooge sa ulo. Nagsimulang patayin ng mga mercenaryo ni Mr. Scrooge ang lahat ng mga gwardya at tauhan sa estate. Ang ina ni Jason ay dinala ng kanyang bodyguard sa isang panic room. Ngunit pagpasok nila roon ay pumasok din si Mr. Scrooge at pinatay ang kanyang mga gwardya. Pagkatapos, binihag niya sina Bert, Alva, ang boyfriend nito at ang kanilang ina. Sa panahong ito, nagtalo sina Linda at Jason at sinabi ni Linda na napapabayaan niya ang kanilang anak. Sinabi rin niya na palaging nakikialam ang ina ni Jason sa kanilang relasyon. Sinubukan ni Jason na pakalmahin siya at sinabing gusto niyang ayusin ang lahat sa pagitan nila at handa siyang talikuran ng yaman at kumpanya ng Lightstone. Bigla nilang narinig ang putukan sa labas. Kasabay nito, narinig din ni Santa ang mga putok ng baril at sinubukan niyang makatakas mula sa silid. Tinapik niya ang kanyang ilong upang mag-teleport palabas sa chimenea patungo sa bubong. Ngunit hindi gumana ang kanyang kapangyarihan dahil siya ay lasing. Habang nagtitipon ang pamilya Lightstone sa sala, natuklasan si Santa ng isang mersenaryo. Naglaban ang dalawa, ngunit nagawa ni Santa na ihagis palabas ng bintana ang mersenaryo sa sala. Sinabi ng ina ni Jason kay Mr. Scrooge na mayroon siyang lihim na extraction team na paparating na. Sinagot siya ni Mr. Scrooge na alam niya kung kailan darating ang extraction team at na mayroon siyang 30 milyong dolyar na nakatago sa kanyang vault. Sinabi ng ina ni Jason na hindi niya magagawang nakawin ang pera dahil walang sino man ang makakapasok sa vault. Ngunit sinabi ni Mr. Scrooge na alam
Ipinaalam niya ang tungkol sa button na kailangang pindutin upang automatikong magbago ang mga lock. Inagaw niya ang remote mula sa kanya at inutusan ang kanyang mga mersenaryo na subukang i-hack ang vault. Lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kanilang nawawalang kasabwat, kaya inutusan niya ang lahat na halughugin ang buong bahay upang hanapin ang sinumang maaring nakatakas. Samantala, pumasok si Santa sa bahay gamit ang likurang pinto. Sinubukan niyang tawagan ang pulis, ngunit pinutol na ng mga mersenaryo ang lahat ng linya ng telepono. Bigla niyang narinig ang mga yabag sa labas, kaya nagtago siya sa likod ng isang haligi. Naghagilap siya sa loob ng kanyang sako ng anumang maaaring makatulong sa kanyang ipagtanggol ang sarili. Nang pumasok ang isang mersenaryo sa silid, maingat itong tumingin sa paligid. Nakahanap si Santa ng isang manika sa kanyang sako. Palihim siyang lumapit sa mersenaryo at hinampas ito sa likod ng ulo. Nahulog ang baril mula sa kamay ng mersenaryo, ngunit nagbunot naman ito ng kutsilyo. Kumuha si Santa ng isang hockey stick mula sa kanyang sako at muling hinampas ang mersenaryo. Ngunit sa pagkakataong ito ay natalo siya at napangibabawan. Naglaban ang dalawa hanggang sa tuluyan nang mapatay ni Santa ang mersenaryo. Sa sala, pinahiga ni Linda si Trudy. Kinuha niya ang walkie-talkie at nagsimulang kausapin si Santa. Sa parehong oras, nakita ni Santa ang walkie-talkie ng mersenaryo at narinig niya si Trudy na tinatawag siya. Kinausap niya ito at tinanong kung nasaan siya. Sinabi ni Trudy na nasa sala siya at napapalibutan ng mga lalaking may dalang baril. Pinakalma ni Santa si Trudy at sinabing tutulungan niya ito. Pumunta si Santa sa kubo ng gatekeeper at nalaman niyang hindi pa rin gumagana ang mga telepono. Maya-maya, narinig niya si Mr. Scrooge na tumatawag sa mersenaryo. Sumagot si Santa at sinabi niyang patay na ang mersenaryo. Pinalaan niya si Mr. Scrooge na tigilan ang pamilya o hahabulin niya sila. Dahil sa inis, nagtungo si Mr. Scrooge sa sala at tinanong ang ina ni Jason kung sino ang inupahan niyang Santa Claus. Sinabi nito na walang inupahang Santa Claus, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Mr. Scrooge. Kumuha siya ng nutcracker at binasag ang daliri ni Jason gamit ito. Nagbanta siyang papahirapan si Jason kapag walang sumagot sa kanya. Nang makita ni Trudy na nasa panganib ang kanyang ama, sinabi niya kay Mr. Scrooge na pakawalan ang kanyang tatay o parurusahan siya ni Santa. Sinabi ni Linda kay Mr. Scrooge na nagkukunwari lang si Trudy, ngunit iginiit ni Trudy na tunay na Santa ang kanyang kausap. Dahil sa takot para sa kanyang anak, sinabi ni Jason kay Trudy na hindi totoo si Santa Claus. Nang marinig ito, tumakbo si Trudy palabas ng silid at nagtago sa attic. Samantala, napansin ni Santa na siya ay dumudugo, kaya tinahi niya ang kanyang sugat. Dahil sa matinding pagdurugo, nawalan siya ng malay at nagkaroon ng pangitain na isa siyang mandirigma. Nagising siya nang marinig ang boses ni Trudy sa walkie-talkie. Tinanong siya ni Trudy kung siya ba ang tunay na Santa at sinabi ni Santa na oo, ngunit limitado na ang kanyang kapangyarihan at hindi niya kayang ipagkaloob ang hiling ni Trudy na magbalikan ang kanyang mga magulang. Bumalik sa sala, inutusan ng isa sa mga mersenaryo ang pamilya na magbukas ng mga regalo sa Pasko. Nang dumating ang turno ni Jason, nagkunwari siyang nakalimutan niya ang regalo, ngunit kinuha iyon ni Bert mula sa ilalim ng puno at ibinigay sa kanyang lola. Nang buksan ng ina ni Jason ang regalo, nakakita siya ng isang sulat at agad siyang nalungkot matapos itong basahin, ngunit hindi niya sinabi kaninuman kung ano ang laman ng liham. Pagkatapos, tinanong ni Trudy si Santa tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi ni Santa na isa siyang mandirigma sa dati niyang buhay. Ikinuwento niya na dati ay pumapatay siya ng mga tao gamit ang kanyang espesyal na martilyo dahil nag-i-enjoy siya rito at malamang ay palagi siyang nasa pinakataas ng naughty list. Sinabi ni Trudy na gumagawa na siya ngayon ng mabubuting bagay at naniniwala siyang hindi siya masamang tao. Sinabihan ni Santa si Trudy na manatiling nakatago habang inaalis niya ang lahat ng mga mersenaryo. Kasabay nito, ipinaalam ni Mr. Scrooge sa kanyang mga kasabwat na papunta na ang extraction team sa ibang lokasyon. Palihim na nilapitan ni Santa ang isang mersenaryo, ngunit aksidenteng napaandar ang isang laruan na nagpatunog ng alarma. Nagtago siya sa isang silid, ngunit pinasabog ni Mr. Scrooge ang pinto at itinali si Santa. Natagpuan nila ang kanyang sako at napansing tila walang laman ito, ngunit patuloy pa ring may lumalabas na mga regalo. Ibinato ni Mr. Scrooge ang sako sa fireplace at sinunog ito. Hindi naniniwala si Mr. Scrooge na si Santa nga siya. Ikinuwento niya na nung siya ay 10 taong gulang, palihim siyang pumasok sa bahay ng kanilang kapitbahay upang magnakaw ng mga regalo isang Pasko at natakot niya ang lolo roon na namatay matapos mahulog sa hagdan dahil sa gulat. Sinabi ni Santa kay Mr. Scrooge na hindi siya nakikialam sa buhay ng mga tao at tanging namimigay lamang siya ng mga regalo, kaya hindi niya ito natulungan noong araw na yon. Pagkatapos itinapon ni Trudy ang mga styrofoam na bola sa ventilasyon at na-distract ang mga mersenaryo. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Santa na tapikin ang kanyang ilong at mag-teleport papunta sa bubong. Doon, napansin ni Santa na dumating na ang extraction team. Sinilip niya ang kanyang listahan at nakita niyang nasa naughty list ang kanilang mga pangalan. Napagtanto niyang kakampi ng extraction team si Mr. Scrooge. Nang magsimula silang paputukan siya, nagawa niyang makatakas at magtago sa isang bodega. Handa na siyang sumuko nang sabihin ni Trudy sa kanya na makakahanap din siya
siya ng sarili niyang Christmas miracle. Napansin ni Santa ang kanyang martilyong nakatago at inatake niya ang extraction team. Napatay ang karamihan sa kanila. Samantala, binuksan ni Mr. Scrooge ang vault at nadiskubring wala palang laman itong pera. Galit niyang hinarap ang mga Lightstone at inutusan silang sabihin kung nasaan ang pera. Umamin si Jason na siya ang kumuha ng pera dahil gusto niyang makatakas mula sa kanyang ina at magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Sa attic, ipinaalam ni Trudy kay Santa na natagpuan na siya ng mga mersenaryo. Naglatag siya ng mga patibong na hango sa pelikulang Home Alone at nagawa niyang pabagsakin ang dalawa sa kanila. Sa sala, nagawang pabagsakin ni Linda, Bert at Alva ang isa pang mersenaryo. Pagpasok ni Santa at Trudy, lumabas silang lahat upang iligtas si Jason na dinala ng extraction team sa labas upang hanapin ang pera. Muling sumiklab ang labanan at sa tulong ni Santa, nagawang pabagsakin ni Linda ang karamihan sa extraction team. Hinabol ni Santa si Mr. Scrooge at naglaban silang dalawa hanggang sa i-teleport ni Santa ang sarili niya at si Mr. Scrooge sa tuktok ng isang chimenea na ikinamatay ni Mr. Scrooge. Malubhang nasugatan si Santa at namatay rin. Nang makita siya ni Trudy, sinabi niya sa lahat na kilalanin at aminin na totoo si Santa Claus upang mabuhay siyang muli. Inamin ng lahat na totoo si Santa Claus at muling nagising si Santa. Nagtapos ang pelikula sa pagdating ng mga reindeer ni Santa. Dala ang isang bagong sako bilang regalo mula sa kanyang asawa na nasa ibabaw ng paragos. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!